Bali, this video lecture is the coverage of your final exam. So, as I said, para nga makatipid kayo, 100 definition po yung exam ninyo. And at least yellow pad lang yung gagamitin ninyo. Hindi na kayo gagastos nun. Bibili lang kayo ng yellow pad. So, siguro mga 3 or 4 na yellow pad yung i-ready ninyo sa exam ninyo this Wednesday. Okay, next Wednesday. Okay, so kapag panunurin natin, pag umpisa nyo ng panurin tong video na to, please, I advise na mag-prepare po ng ballpen, tsaka papel. Kasi marami tayong mga idadagdag na terms and definition when it comes to this topic. Okay, so paki-disregard nyo na lang yung nandiyan sa screen niyo na semi-final coverage kasi nga last year itong subject na to ay itong part na to ng subject natin is semi-final coverage lang sana. Tapos yung magiging final coverage nyo sana is cover to cover sana, pero medyo hindi inaasahan, 'di ba? Ay dumaan ng mga bagyo, tapos nag-attend pa ako sa isang training na tamaan yung schedule natin. Okay, so police intelligence. So this is the second part of our subject. Kasi nga ang subject natin is fundamentals of criminal investigation and police intelligence. Before, magka-separate po talaga itong subject na to. Si criminal investigation is CDI 1, pero si police intelligence parang ano to part siya ng LEA. Kung di ako nagkakamali, nasa LEA ito. Kasi isa po itong kumbaga isang unit po kasi yan, yung intelligence unit. Specifically kung sa PNP, sa ano po yan, CIDG, the Criminal Investigation and Detection Group. Pero ngayon pinag-isa na siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ganun pa man, pinag-isa man sila, yung topic nila is hindi pa rin nabago. Yung mga konsepto na nakapaloob dito, hindi pa rin nagbago. Kumbaga para siyang dalawang subject na pinag-isa. Kaya ang hirap niyang habulin sa isang sem kung tutusin, mahirap po siyang i-discuss lahat sa isang sem lang kasi nga para siyang dalawang subject na pinag-isa. So very summarized na yung ginawa natin dito, nang sa ganun medyo mahabol natin. Okay, so first one, let's discuss the origin of the word police. So, ito naman sigurado ko na discuss na sa ninyo, sa layer 1 ninyo. Be careful lang naman kasi nga halos magkakaparehas eh. Basta pag sinabing Politeia, 'di ba meron siyang letter E? Politeia. Okay. Ang Greek word, 'di ba? Yung Greek meron siyang letter E din. So pag Politeia, matik yan Greek word. Kasi nga may letter E. 'Di ba? Politeia may letter E, yung Greek may letter E din, 'di ba? Pero ang ibig sabihin niyan, government of the city. Yung second origin naman is the pulisya. Itong pulisya naman, wala siyang letter E. So, pwede na nating gawin yang na palatandaan na kapag pulisya naman, it could be a Roman word. Okay? Which means condition of state or government. And here it comes, yung ginagamit na natin nowadays, which is the word police. Okay, yung word na police, that is a French word. Okay, that is a French word which was later adopted by the English language. Okay, so by the way, what is this called intelligence? Ano ba yung tinatawag natin na intelligence? Okay, by the way, pag hambingin nga natin, ano bang pinagkaiba ng criminal investigation at saka police intelligence? 'Di ba? Kasi parang parehas lang naman na nag-iimbestiga, 'di ba? Pero kung titingnan natin yung yung deeper meaning niya,
malaki po ang pinagkaiba ng criminal investigation at police intelligence. Kasi pag sinabi natin criminal investigation, 'di ba, naka-focus po 'yan sa threefold aim o yung threefold role, 'di ba? That is, pag sinabing criminal investigation, to identify the suspect, tama? Yun yung una. Pangalawa, to locate the suspect. Tapos pangatlo, to provide evidence against his or her guilt. So yung kapag ganong yung tatlong yun ang pinag-uusapan, matik criminal investigation yun. Pero pag sinabi natin kasing police intelligence, it is a use of a process information to identify what. Doon kasi sa criminal investigation, what we are identifying is the perpetrator o yung suspect, 'di ba? Siya yung ina-identify natin. Ina-identify natin kung saan siya makikita at ina-identify din natin kung ano yung mga ebidensya na makakatulong para mapatunayan na siya yung may kasalanan. Yun yung criminal investigation. Pero pag sinabing police intelligence kasi, it is a process of information to identify patterns. Okay, patterns pong tinitingnan po dyan. Una, patterns. Pangalawa, to predict future crime. And pangatlo, to inform strategic decision making. So, ibig sabihin, si police intelligence pala, hindi siya nakafocus doon sa kung sino yung suspect, kung saan to makikita, at kung ano yung mga ebidensya laban sa kanya. Si police intelligence mas kumbaga mas tawag dito, mas critical po yung kanyang tinitingnan kasi nga yung pattern pa lang yung tinitingnan niya eh. Diba? Kumbaga mas mahirap siyang hanapin. Kumbaga, yung mga police intel natin, they are doing some extent na kung saan napakadelikado para lang makakuha ng isang intelligence information. 'Di ba? Dito sa police intel diyan na po papasok po yung yung mga word na espionage, sabotage, 'di ba? Counterintelligence, diyan na po natin makikita 'yan sa police intelligence. Okay. So ano pa ang pinagkaiba ng investigation at intelligence? Sa investigation kasi, yung mga impormasyon na kinokolekta natin, typically, they are intended for public record. Ibig sabihin, kung public record, anyone pwede pong malaman kung ano yung mga impormasyon na yon. That is a product of investigation. Okay? Or, pag investigation, ito po yung mga impormasyon na ginagamit po sa mga legal scrutiny o yung ginagamit po sa korte. Pero pag intelligence kasi, ito po yung mga klase ng informasyon that is generally confidential. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng i-share or sabihin sa kung kani-kanino. Okay? When we say intelligence, it could be share only with specific decision makers. Ibig sabihin, kung halimbawa, you are an intelligence officer, di ba? Halimbawa, intel ka. Siguro nakakita na rin kayo ng ng mga intel na police. Diba? Pag nakakita niyo yung mga, parang hindi mo sila mapagkamalan ng police eh. Some of them, balbasarado. Diba? Kasi kapag typical na police, papansin niyo, snappy yan, very neat, di ba? Tingnan nyo, wala siyang protruding hairs, diba? Wala siyang bigote, walang balbas, walang tattoo. Pero kapag police, yung mga intel, hindi mo mapagkamalan na police sila. Okay? Doon pala makikita mo na yung pinagkaiba eh. Because, yung kanilang, marami kasi silang mga ina-assume na identity para nang sa ganun, makakuha sila ng mga yung very confidential information. At yung mga information na yun, hindi po pwedeng isa publiko. Binibigay lang po yan sa mga specific decision makers. Yung mga decision makers na sinasabi dyan, yan po yung kanilang mga immediate supervisors. Diba? Yung mga immediate leaders po nila. Okay, so that is the difference between criminal investigation and police intelligence. Okay, nagsulat ba kayo? Sulat nyo yan. Baka lumabas sa sa exam nyo yan. Bahala kayo. So, balik tayo sa screen.
What is intelligence? Okay, pag sinabing intelligence, that is a product resulting from the collection, evaluation, analysis, integration, and interpretation of all available information. Okay, hihimay-himay natin to Okay, so, pag sinabi daw na intelligence, that is a product resulting from the collection. Okay, pag sinabing collection, that is a gathering of raw information from various sources. Okay, sir, ano ba yung tinatawag natin na raw information? Pag sinabi nating raw information, that is unprocessed. Ibig sabihin, ito po yung klase ng mga impormasyon na hindi pa po na-process. Okay? That is the original facts in figures collected from a source such as numbers, text, or images that have not yet been organized formally or analyzed. Okay, organized, formatted or analyzed. Okay, so yun yung ibig sabihin ng raw information. Kapag meron pong mga nakolekta ng mga impormasyon na, kumbaga, kinuha kong san-san, kagaya nga po ng image, numbers, okay, or facts, na hindi na po na-evaluate, kumbaga kinolekta lang. Ang tawag po doon is raw information. Okay? Ngayon, if we're talking about gathering raw information, yun po yung tinatawag natin na collection. Okay? So it requires processing like cleaning, validation, and structuring before it can be turned into a useful, actionable information. So, yun yung tinatawag natin na collection. Basic, di ba? Basta tandaan natin, pag sinabing collection, that is gathering raw information. Kung baka kolekta lang ng kolekta. Di ba? Tawag dyan is collection. No? Padali lang intindihin na, collection. Evaluation. Sir, ano naman yung evaluation? That is the assessing the reliability, validity, and timeliness of the collected information. By the way, record din naman tayo, no? So, hindi ko naman na kailangan paulit-ulitin pa na sabihin yung meaning niya. Diba? So, ang gagawin ko lang, ipapaliwanag ko lang, Pag sinabing evaluation, tinitingnan daw kung yan ay reliable. Okay? Pag sinabing reliable, ang isang informasyon, dapat yung informasyon na yan ay consistent. Ibig sabihin, hindi po siya nagbabago. Consistent. Okay? Dependable. Ibig sabihin, maaasahan. And of course, trustworthy. Kapag ang isang impormasyon ay consistent, dependable, and trustworthy, ibig sabihin, reliable po yan. Okay? So, reliability is one of the factor na tinitingnan to evaluate a raw information. Pangalawa, validity. Okay? Pag sinabing validity, accurate ba yan? Okay, yan lang naman. Okay, pag sinabing validity, tinitingnan kung accurate ba yung informasyon na yan. And last one, timeliness. Pag sinabing timeliness, the information is current. Ibig sabihin, hindi na siya napaglipasan. Kasi napaka-importante sa isang intelligent or sa intel, na isang intelligence data, na ito ay napapanahon. Kasi pag nalipasan na yan, bumababa po yung niyan, yung factor na timeliness niya. Okay? So, maapektuhan din po yung credibility, reliability, syempre validity ng intelligence data. Kaya nga pag sinabing intel, 'di ba? Meron akong intel sa iyo. Okay? Pag may nagsabi sa iyo ng ganyan na meron akong intel sa iyo, yung balitang 'yun, fresh na fresh pa 'yun. Kumbaga bagong-bago 'yun. Iilan pa lang may alam nun. 'Di ba? Kaya nga one of the factor of intel is yung tinatawag natin na timeliness. The information is current, di ba? And available at the right time to be useful for its intended purposes. Yan. So, kapag ang isang impormasyon after collection, di ba, nakolekta na, di ba? Nakolekta na yung informasyon, raw information. Ang susunod na gagawin, i-evaluate. Now, paano natin i-evaluate yung information? By assessing the reliability, the validity, and timeliness of information. Okay? So, palalaman natin kung reliable yan, kung consistent ba yan, kung dependable ba yan.
malalaman natin kung valid yan, kung accurate ba yan. At malalaman natin kung yan ba ay may timeliness, kung yung informasyon ay current. Okay? And available at the right time to be useful for its intended purposes. Diba? Napakasimple, napakadaling intindihin. Sigurado mape-perfect nyo exam nito. Okay, next. Third one, pagkatapos i-collecta, tapos evaluate, syempre, i-analyze na natin. Okay, analysis. Pag sinabing analysis, that is the process of examining and breaking down data to extract. Okay, sabing extract. Pag sinabing extract, di ba parang kukunin mo yung pinakakatas niya. Di ba? Extract. Okay, kung baka parang ano siya, parang nyog. Alam niyo yun, yung gata ng nyog. Di ba? Pag ini-extract siya, pinipiga siya, tapos yung pinaka cocomet niya, yun yung ginagamit. Diba? Parang ganun din. Kapag nag-a-analyze tayo, yun na, ini-examine na ng maigi, bini-breakdown yung data, at ini-extract yung mga meaningful insight to what? To identify the patterns. Okay? Kasi nga, ang purpose ng intelligence is to check the patterns, 'di ba? Collect the patterns and support the decision making. Okay? So ganun lang pag sinabing analysis, extracting, breaking down or examining the data to identify patterns. Okay, pag narinig ko 'yan, okay na 'yan. Check na kagad 'yan. Okay, so pang-apat, integration. Okay, pag sinabing integration, that is the combining. Ibig sabihin, pagsasama-samahin mo na yung mga extracted data o yung mga data na inanalyze mo. Okay? Kumbaga, sa integration, diyan mo na gagawin yung yung pagdudugtong-dugtungin mo na eh. 'Di ba? Kumbaga, ipapuzzle mo na siya. Okay? That is the combining information from multiple sources into a unified whole or connecting new information with existing knowledge. So, yun yung tinatawag natin na integration. Okay? So, pagsasama-samahin na natin yung mga informasyon, pagdudugtong-dugtungin na natin, for what? Para makapag-produce tayo ng isang bago at sama-samang impormasyon. Kumbaga, parang pinag-combine natin yung mga impormasyon to produce another one. 'Di ba? And after nating pagsama-samahin, pagdugtong-dugtungin yung mga intelligence data o yung mga extracted data na nakalap natin, then that's the time na gagawin na natin yung tinatawag na interpretation. Okay? Pag sinabing interpretation, that is the process of explaining. Okay? Kumbaga, i-explain mo na doon sa decision makers mo, doon sa leader mo, sa immediate supervisor mo, 'di ba? I-explain mo na kung ano yung naiintindihan mo doon sa mga datos or intelligent data na nakolekta mo. It is the process of explaining, understanding, and assigning meaning to information. Okay? Kung parang interpretation, parang batas din 'yan. 'Di ba? Kung papansinin niyo, sa dinami-rami ng attorney, 'di ba? Kapag may mga sitwasyon, may mga senaryo, meron silang kanya-kanyang interpretasyon ng batas. Tama, 'di ba? Yung batas hindi naman nagbabago 'yan eh. Kung ano yung nandiyan na nakasulat, yun na yun. Pero bakit iba-iba yung interpretasyon nila? 'Di ba? Bakit iba yung pinaglalaban nito? Iba din yung pinaglalaban nitong kabila. Pero isang batas lang naman yung titingnan nila. Okay? Ganon din sa Biblia. 'Di ba? Sabi nga nila sa sino ba yung mga diyan, mga Katoliko diyan, 'di ba? Mga Katoliko na kagaya ko. 'Di ba napakarami pong sekta ng Kristyanismo? 'Di ba? Pero isang Biblia lang naman yung hawak natin, 'di ba? May mga born again, mayroong Roman Catholic, 'di ba? Ano pa yung mga ibang religion diyan na ang ginagamit din naman na religious book nila is Bible. Pero bakit yung interpretasyon nila iba-iba? 'Di ba? So, ganun din dito sa intelligence data. Magkakaparehas man yung nakuhang intelligence data, pero pagdating sa interpretation, maaari pong magkakaiba po yan. Okay? Maaari po siya magkakaiba.
Nakadepende po yan sa iyo bilang isang intelligence officer on how will you explain it, di ba? How will you understand it? Okay? So, ganun po yung tinatawag natin na interpretation. Nakakuha na ba? Okay? So, pag sinabing information, unprocessed yan. Di ba? Pag information, yun yung kinukuha sa criminal investigation. Tama? Pero kapag intelligence data po. Okay? Magiging intelligence data ang isang information kapag dumaan po siya dito sa proseso na to. Collection, evaluation, analysis, integration, at interpretation. Diba? Napaka-basic. Okay. So, what are the importance of intelligence? Ano nga bang importance ng intelligence? Okay, allow me to read first. It is vital to enable a nation to formulate its policies, strategic plans, and conduct its diplomacies. Okay. So, pag sinabi kasi na intelligence, ito yung importansya niya. It is vital to enable a nation to formulate its policies. Okay, meaning kapag meron pong intelligence data, may intel po, imbes na yung operation ay maging reactive. Alam niyo pinagkaiba ng reactive at saka sa proactive? Pag sinabing reactive, kailangan mo na magkaroon ng problema bago ka mag-response, bago ka mag-react. Tama? That is reactive. Okay? Kumbaga nakabase yung galaw mo o yung reaction mo sa kung ano yung mangyayari. Yun yung tinatawag natin na reactive. Pero kapag meron kang intelligence data, hindi pa man din dumarating yung problema, meron ka na kaagad solusyon. Okay? So, pag meron pong intelligence data, number one importance po niyan, it shifts the operation from reactive to what we call proactive. So, ibig sabihin, kahit imbis na reactive yung maging operation natin, ang nangyayari is nagiging proactive. Diba? Kumbaga, hindi na natin na inaantay na dumating yung problema, pero meron na kagad tayong solusyon. Yun yung tinatawag natin na proactive. Okay, another. Instead of reacting to problems, intelligence helps to predict when and where problems likely occurs. Yes. Kapag meron kayong intelligence data or pag meron kasing intel, malalaman mo kung kailan at kung saan maaring magkaroon ng problema. Kaya nga proactive siya 'Di ba? It allows them to take preemptive action and deploy resources more effectively. Okay? And of course, importance of intelligence data is to help formulate policies. 'Di ba? Yung mga paggawa ng mga batas, 'di ba? Ng mga mga ordinances, 'di ba? Yung nga mga policy, mga pulisiya. Hindi naman po basta-basta 'yan na nilagay lang diyan. Gumagawa po ng batas yung bawat organisasyon because of intelligence data. Kumbaga, ina-anticipate na nila yung mga possible problems Hindi po yung kapag nagkaroon na ng problema, tsaka lang sila gagawa ng policy. Wala na. 'Di ba? Marami na pong masisira pag ganun. Kumbaga kapag may intelligence data kasi, anticipated mo na yung mga maaring mangyaring problema. At yung data na yun, yung intelligence data na yun, yun din yung makakatulong sa iyo to formulate a policies. At yung policies na yun, that will help your organization to prevent those problems to occur. Okay? Para maiwasan. Kumbaga yung ina-anticipate mo na problema, hindi na mangyayari yun. Kasi nga, gumawa ka na ng policy. At yung policy na yun, yun yung dapat sundin ng mga tao para hindi na mangyari yung ina-anticipate mo na problema. Okay, napakalinaw po niya na. So, that is an importance of intelligence data. Another is to conduct diplomacy. So, it is an organize and carry out the management of peaceful international relations through dialogue, negotiation, and communication between countries, groups, or in the
individual. So, those are the importance of intelligence. Of course. So, sa intelligence din, it's needed in order to enable a nation to forestall. Ibig sabihin, to stop the activities of what? Internal and external enemies. So, madali lang yan pag sinabing internal enemies, it refers to the threats to the national security and stability. So, kasama na po dyan yung mga local communist movement. Sige, sir. Kasama na po dyan yung mga, yung mga communist group, di ba? Mga MPA, di ba? So, that is an internal enemies. External enemies naman, of course, yung mga hostile countries, yung mga kalaban po ng bansa natin. Okay? Hindi naman natin maiwasan kasi kapag parang dito sa atin sa Pilipinas, there is a time na kung saan inakusahan nila si Alice Go na ispiha. Tama? Nakusahan nila si Alice Go na ispiha ng China dito sa Pilipinas. Okay. And sabi ng gobyerno, yung ginawa nila is a type of what we call counterintelligence. Diba? Kumbaga, ang pag-forestall or pag-stop sa isang ispiha ng kalabang bansa, okay, yan po ay isang intelligence din. Diba? It is a counterintelligence naman tawag doon. Okay? Kapag internal naman, internal enemies, of course, yun nga, yung mga local communist group, diba? NPA, at kung ano-ano pa. NPA, BIFF. Diba yun, sir? Sir, kapag sa Luzon, NPA, no, sir? Sa, 'di ba, meron tayong yung mga communist group sa Luzon, NPA, sa Visayas, BIFF ba? O NDF? Ganun din, sir? Din yun, sir? Oh. Sa Visayas din? Akala ko, pag dito sa Luzon, NPA, sa Visayas, NDF, tapos sa Mindanao, hindi pala, kalat pala siya, no? Oh, yun. Oh, may iba silang chapter din, no? Mga lukulukong po. Okay. So, yan po yung yun po yung mga internal enemies, diba? Yung mga local communist group na yan. Okay. So, ginagamitan din po ng intelligence yan. Okay. So, intelligence, it is necessary to detect and prosecute the activities. Ito naman, this definition is referring to what we call police intelligence. Okay, pag police intelligence kasi, naka-focus po yan sa activities ng mga criminals. Okay, that is to detect and prosecute the activities of criminals and subversive elements. Okay, so now, let's discuss about the types of intelligence. Okay, so military intelligence. So allow me to read first. Military intelligence refers to the use of process information in formulating military plans, programs, and policies. O para mas madali nating intindihin, ganito na lang. What is the difference between military intelligence and police intelligence? Ayan na. Okay, pag sinabi nating military intelligence, it focuses on national security. Okay, nakafocus po ang military intelligence sa pambansang seguridad, 'di ba? National security na that threats to aid commander in military operations. Okay, so yun po ang military intelligence. So, yun nga, nakafocus po yan sa national security. Pero kapag sinabi kasi natin na police intelligence, it focuses on domestic criminal activity. Nakuha. Pag military intelligence, national security. Pag police intelligence, domestic criminal activity. Pag domestic, that is a criminal activity inside the locality on our country. Okay? Domestic criminal activity to assist in preventing, monitoring, and investigating crime with local jurisdiction.
Okay, so sana malinaw yun ha. Oh, ito naman yung police intelligence and product. Pwede nyo i-ano niyan, i-memorize. Nang sa ganun, sagutan nyo sa exam. Pero mas maikli kung ito na lang yung ilalagay nyo na definition. Basta pag sinabi police intelligence focuses on domestic criminal activity to assist in preventing, monitoring, and investigating crime with a local jurisdiction. Mahaba kasi masyado yung nandito sa sa PowerPoint natin. Okay. So next we what we call strategic intelligence. Dalawa kasi to. Meron tayong tinatawag na strategic intelligence at meron tayong tinatawag na tactical intelligence. Strategic and tactical. Sir, anong pinagkaiba ng strategic at saka tactical intelligence? Pag sinabi nating strategic intelligence, that is long range in nature. Okay? Long range in nature. Ibig sabihin, they are planning, they are conducting policies for future conditions. Kumbaga yung mga anticipated nila na problem sa mga susunod pang taon, buwan, linggo, ito yun, strategic intelligence yun. Kasi long term yung vision nila. Kumbaga kung yung mga mangyayari pa lang, parang parang yung mga napapanood natin sa pelikula. Yung may babagsak na bulalakaw. Di ba malayo pa lang yung bulalakaw? Mga 200 years pa lang, nalalaman na kaagad ng NASA. Di ko alam kung totoo yun o hindi. Sabagay, di ko naman alam di ko na masasaksihan yun dahil 200 years pa ang kailangan lumipas bago dumating dito yung bulalakaw, di ba? Napakalayo pa lang pero meron na silang plano. Di ba? Kung ano gagawin nila, kung kailan ito mangyari at kung saan ito tatama. Di ba? So that is what we call strategic, long-term vision. Pero pag sinabi nating tactical intelligence naman, kabaliktaran ito ni strategic. Si tactical, short-term vision. Okay? Short-term needs immediate actions and current operations. Kumbaga, nasa loob kayo ng operation ngayon. Alam mo, rescue operations. Tapos nagkaroon ng sudden problem. Nagkaroon po ng aberya. Di ba? Ngayon, yung gagawin ninyo na solusyon doon sa problema na yun, ang tawag doon, tactical intelligence. Short-term needs. Okay? In the current operation. Kumbaga, nandun na kayo sa current operation, pero meron na kayong nakahanda na plano. What if ganito yung mangyari? What if ganyan yung mangyari during operation? Then, during operation, ganun nga yung nangyari. Pero meron na kayong nakaabang na plano to counter those problem. So, tawag naman dun, tactical intelligence. Okay, napakalinaw Pag long-term vision, strategic, or long-range in nature, strategic intelligence yan, mga iho-iha. Pag short-term naman, or short-range in nature, ang tawag dyan, tactical intelligence. Okay, next. Napakarami na natin na pag-usapan Sulit na sulit. Sulit na sulit ang 100 items. Sir, 75 passing grade. Sir, tatagos kaya kami? Pambira, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Gusto nyo makatipid Okay. Combat intelligence. Basta ako ituturo ko lang. Di ba? Tuturo ko ng pinakamaayos na sa tingin ko ipapasok sa utak ninyo. Pero kung may hindi kayo maintindihan, syempre you're allowed to ask naman. Pwede kayo magtanong, di ba? Nire-reply ko naman kahit paano yung mga nagtatanong. Lalong-lalo na when it comes to lectures na hindi naintindihan. So combat intelligence. Actually, combat intelligence, that is just a component of military intelligence. Pag military intelligence kasi, very broad kasi siya. Okay, kumbaga ito yung pag military intelligence kasi, military operation and long range po yung kanyang nature. Kumbaga, pangmalayuan po yung plano niyan 'Di ba? That is military intelligence.
Ngayon, si combat intelligence kasi, that is a component. Kumbaga, under siya ni military intelligence. Si combat intelligence specifically focuses on immediate needs. Kumbaga, para siyang tactical intelligence siya kasi immediate in nature siya eh. 'Di ba? Immediate needs of battlefield commanders providing information on the following. So, tayo dito, remember the acronym PWET. Okay, PWET. P-W-E-T. Okay, so, ulitin ko Pag sinabing combat intelligence, specifically, that is focuses on immediate needs of battlefield commanders providing information on the PWET. Okay, P stands for people, W stands for weather, E stands for enemy, and T stands for terrain. Okay, kapag magkakaroon po kasi ng isang military operation and immediate in nature, tawag dyan is combat intelligence if yung intelligence officer, they are collecting intelligence data by focusing on people, weather, enemy, and terrain. Okay. So, paano ba makakatulong ang combat intelligence for commander's decision making? So, una, sa people. O, tingnan muna natin people. Sa people kasi, kapag, halimbawa tayo, lulusob tayo sa China. Lulusob tayo sa China. Ngayon, ikaw yung yung intelligence officer. Titingnan mo yung people, weather, enemy, and terrain. Ngayon, magre-report ka sa akin. Kunwari ako yung commander Okay, kunwari ako yung commander. Sa pag people, ang titingnan mo sa people, yung civil dimension. Okay, yung local population, di ba? And potential impact. Kung halimbawa susugod tayo ngayon, ilan yung tao doon? Marami ba sila doon? Okay? Pwede ba natin sila? Kaya ba natin sila? 'Di ba? So people, 'di ba? Titingnan natin. Hindi naman pwede na basta sugod lang ng sugod, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na ready ka, well prepared kayo, mananalo na kaagad kayo sa giyera. Paano kung ready din sila? 'Di ba? Mas ready pala sila. Di wala na, talo ka na. Parang ganun 'yun. So, that is an importance of intelligence data. Kailangan titingnan mo yung tao nila. Civil dimension, 'di ba? Look for the local population and potential impact. That is for people. Second is weather. Okay, sa weather naman, tignan niyo naman yung weather doon sa susugudin yung lugar o yung lulusobin niyo na lugar. If you are familiar with Napoleon Bonaparte, diba? Yung time na si Napoleon, napakagaling po niya na invader, diba? Napakalawak po ng tawag dito. Yung imperyo. Napakalawak po ng imperyo ni Napoleon, pero meron siyang pagkakamali when it comes to weather nung susugod na siya sa Russia. Okay? Doon siya hindi ko alam kung parang doon siya sa yung pagkatalo niya doon nang dahil lang sa weather, and napakalaki ng impact na yun doon sa sa imperyo niya. Ang nangyari kasi noon, nung papunta sila sa Russia, hindi niya inanticipate niya na talagang mainit yung panahon. Sobrang init ng panahon. Okay? Ibig sabihin drought, di ba? Nadi-dehydrate yung mga tao niya. Tapos biglang nagbago yung panahon, biglang naging taglamig. Okay? So, ang nangyari, nung tag-init, nung papunta sila, puro dehydrated yung mga tao. Tapos, nung taglamig naman, puro frostbite naman yung inabot nila. Okay? Nung pabalik na sila, syempre, patras na sila dahil hindi nga nila na-anticipate na ganun pala yung weather doon. Akala nila, diretso na tag-init. Okay? Akala nila, kakayanin nila. It so happen, biglang nag-shift yung weather, naging sobrang lamig naman. Dyan sa Russia, medyo matindi rin ang taglamig dyan dahil nasa northern hemisphere siya nasa taas siya diba? So nung pabalik sila, puro frostbite naman inabot nila. So napakarami pong tao ni Napoleon ang namatay during that invasion. Okay? Kaya napaka-importante po na kapag lulusob po sa isang lugar, lalong-lalo na kung ibang bansa, we must understand and adapt yung tinatawag natin na weather.
Okay? Third one is enemy. Okay, so enemy, kailangan tignan po natin yung dispositions nila, di ba? Yung equipments nila. Baka mamaya masyadong malalakas yung equipment nila. Kala natin parehas lang natin. Yung pala mas high-tech sila, di ba? Tapos susugod ka. Susugod kayo, di ba? So walang mangyayari, mamamatay kayo kagad doon. So equipment and of course yung courses of actions nila. And last one, syempre napaka-importante is yung terrain. 'Di ba, yung daanan, yung lugar kung saan kayo magsasagawa ng operation. So when we say when we are surveying, hindi naman surveying tawag din eh. Dali. Kapag nagsa-survey kasi ng isang lugar na paggagawaan ng isang military operation. Pag police operation, that is what we call casing. Casing. Okay, spell casing is C-A-S-I-N-G. Casing. Pero kapag military operation, pag magsasurvey ka dun sa pagkakandakan or paggagawaan nyo ng operation ninyo, nasa tulo ng dila ko. Ano ba tawag dun, sir? Decoy? Recon? Recon. Oh. Okay, reconnaissance. Yun, tama. Kasama ko sa Romel dito. pag police, casing ang tawag. Pero kapag military operation, kapag magkakandak ng surveillance dun sa paggagawaan nyo ng operation is reconnaissance. Okay, reconnaissance, tandaan nyo na. Casing sa police, sa military, reconnaissance. Okay, so yun po yung mga dapat tandaan when it comes to combat intelligence. PWET. Okay, people, weather, enemy, and terrain. Okay, next one we have counterintelligence. So counterintelligence is the phase of intelligence covering the activity devoted in destroying the effectiveness of hostile foreign activities. So, pwede nyo isulat yan, di ba? Pero ito yung explanation yan. Ito kasi yung core functions of counterintelligence. Una is for protection. So, ang counterintelligence kasi, ginagawa po yan ng mga organization. Una, for protection. Okay? It is safeguarding classified information. Pag kasi classified, ibig sabihin, ito po yung mga klase ng information na hindi po pwedeng maisa publiko. Classified yan eh. Okay? Classified information, operations, and personnel from threats like espionage, sabotage, and cyber attack. Sir, ano bang pinagkaiba ng espionage at saka sabotage? Pag sinabing espionage, di ba nandun na yung word eh, spy. Okay? It is an act of spying. Spying to obtain secret information. Espionage yun. Pag sinabing sabotage naman, deliberately, okay, you are doing an act of damaging, disrupting, or obstructing something to weaken an opponent. Bigyan natin ng example. Example ng espionage. Halimbawa, sa tayo, yung sa makabagong makabagong panahon, di ba? Sa cyber attacks tayo, cyber attacks. Pag espionage, hacking. Ayan, pwede yan, di ba? Hinak yung computer system ng military. Okay, hacking. So pwede siyang pumasok ng espionage kasi pwede na siyang makakalap ng mga very classified and confidential information by hacking that system or computer system ng military. Diba? Napaka-importante po niyan. Pag sinabi naman na sabotage, sending malware, okay, or virus, diba? Nag-send ka ng virus or malware, malicious software. Okay, syempre kapag ang computer binigyan mo ng virus yan or malicious software, ano mangyayari? Masisira na yung mga data doon sa loob. Masisira yung program niya. Or worse, baka yung system mismo ng computer na ginagamit nila, masisira na yon. Okay? So that is an act of sabotage. Napakalinaw espionage and
Sabotage. Pag sinabing espionage, that is an act of spying to obtain secret information. Pag sinabing sabotage, deliberate act of damaging, disrupting, or obstructing something to weaken an opponent. Okay. Next one, we have two general types of counterintelligence. Nandiyan yung tinatawag natin na passive measures and active measures. Okay, so pasimplihin natin ha. Pag sinabi nating passive, defensive yan. Okay, defensive measure yan. It is a defensive measure to conceal information. Defensive measure to conceal information. Pag sinabing active measures naman, that is offensive tactics. Pag si passive, defensive measure. Okay, halimbawa, sa computer. Ang passive measure na pwedeng mangyari dyan is mag-install ka ng antivirus. Tama? Pwede ka rin mag-install ng firewall. Sir, ano ba pinagkaiba ng antivirus at saka firewall? Pag antivirus, di ba? Pag antivirus, meron yung computer mo. Pag may pumasok na malware or virus dyan sa computer system mo, madidetect niya. Tama? Madidetect niya. Tapos, kaya niyang tanggalin. Kaya ang antivirus, di ba? Sir, ano naman yung firewall? Yung firewall naman, nandyan pa lang siya sa sa labas ng modem. Diba? Halimbawa, ito computer mo, tapos 'di ba merong internet connection, tapos may modem. 'Di ba? Dadaan siya sa may modem ninyo. Tapos yung modem padirekta sa cyberspace. Okay, now from cyberspace, tama ba explanation ko, Mr. IT? Oh, 'di ba? 'Di ba pag firewall, anong purpose ng firewall? 'Di ba? Firewall. Anong purpose ng firewall? Firewall, anong purpose ng firewall? Sige nga. Huwag nga kahit yan, talagang nag-project ka lang yung USB. Kaya nga. Di ba, didetect niya, tapos sisirain niya antivirus. Di ba, kinig kayo kasi may kasama akong dito, IT, di ba? Summa cum laude dito 9 years. 9 years siyang nag-summa cum laude. Okay. Hindi, ako na yung explanation ko na lang Pag firewall kasi, di ba cyberspace? Ulitin ko computer, tapos merong pagko-connect ka sa internet, di ba? Dadaan siya ng modem. Tapos yung modem, papunta ng cyberspace. Okay? Yung firewall dito po yan. Sa bago siya pumasok ng modem. Ibig sabihin, from cyberspace, hindi, mali. Dito pala siya, pag sa gitna siya ng computer at saka ng modem mo. From cyberspace, halimbawa, meron kang pinuntahan na computer website. Yung computer website na yun, merong malware. Okay? Kung ibig sabihin, merong virus yon yung computer website na yon. So, kapag sinearch mo yun, pupunta siya ng modem, di ba? Pupunta yung sinearch mo sa internet, papunta sa modem, tapos sa modem pupunta ng cyberspace. Ngayon, babalik sa'yo kasi nga sinearch mo cyberspace, pupunta ng modem. Ngayon, bago po pumunta sa computer mo, yung information galing sa cyberspace na dumaan sa modem, meron na pong firewall doon sa gitna. Okay? Meron na pong firewall doon sa gitna ng computer at saka ng modem mo. So, ibig sabihin, hindi na po papasok doon sa computer system mo yung malware o yung virus or anything na pwedeng makasira dyan sa computer mo. Kasi nga, meron ng firewall between your modem and your computer system. Okay? So, between the two, much better yung firewall kasi hindi na siya abot sa computer system mo si antivirus, kailangan pang dumating dun sa computer system mo para ma-detect niya, para matanggal niya. 'Di ba? And for your information, hindi lahat ng klase ng virus kayang tanggalin ng antivirus. May mga virus na matitindi talaga. 'Di ba? Kumbaga, kailangan pang i-format para lang matanggal.
Okay, so that is an example of passive measures. Okay, so those measures which seek to conceal information from enemy. Pag sinabing active naman, active measures, ito naman is offensive tactics. Kung isa defensive, yung ito, opensa naman. Kumbaga may ginagawa yung mga tao para ma-block yung enemy's effort to gain information. Okay? Kumbaga, yung mga tao doon sa isang organisasyon, para hindi po makuha yung mga sensitive information nila, yung mga tao doon sa organisasyon, gumagawa sila ng mga kung ano-ano. Nang sa ganun, malito. Okay? Nang sa ganun, malito po yung mga espiha or kung sino man na pwedeng kumuha ng confidential information coming from your organization. So, example of offensive tactics is disinformation campaigns. Diba? Kumbaga, nagkakalat sila ng mga maling impormasyon. Para yung mga maling impormasyon na yun yung masagap ng mga espiha. Okay? So, anong mangyayari? Siyempre, hindi na makaka-apekto sa organisasyon yun kasi mali naman yung nakuha yung impormasyon eh. Disinformation campaigns. And of course, active surveillance. So, pwede rin yun as an example of active measures of a counter-intelligence. Okay? So, that is passive and active measures. Basta pag sinabing passive, defensive measure yan. Pag sinabing active measures, that is offensive tactics. Okay. So, babalik tayo sa definition ng information. When we say information, that is an unevaluated material. 'Di ba? Kasi nga pag na-evaluate na 'yan, ilang proseso na lang, intelligence data na 'yan. 'Di ba? Pero kapag ang isang impormasyon is unevaluated, okay, or ang isang material ay unevaluated, information pa lang ang tawag diyan. Ano pa? It is unprocessed. Okay? And of course, it is a raw data. Okay, kapag sa exam ninyo, meron diyang define information, sabi niya, pwede kayong pumili diyan sa tatlo. 'Di ba? Kumbaga parang bonus game niyo na 'yan, 'di ba? Pwede niyong isulat unevaluated material. Pwede niyong isulat unprocessed information. Or pwede niyong isulat ito pinakamaikli, raw data. Pwede na 'yan. 'Di ba? Baka sabihin nyo, masyado akong maigpit eh. Okay. So, ang information, we could classify it according to sources. Diba? So, meron tayong iba't ibang pinagkukuhaan kasi ng informasyon eh. Bukod sa tao, lugar, at sa bagay. Diba? Tao, lugar, o bagay. People, place, or things. Diba? Sa hayop eh, diba? Hindi mo naman pwedeng kausapin yung hayop eh. So, hindi siya kasali. Tao, lugar, at saka bagay lang. Aside from them, pwede din tayo kumalap ng informasyon sa tinatawag natin na regular sources, cultivated sources, at grapevine sources. So, I believe hindi ko na-discuss ito nung last topic natin. So, pag sinabing regular sources, that is acquired from open sources. Ibig sabihin ng open sources, ito yung mga public records. Diba? Open sources, kung madali lang siyang makalap. Kung hindi mo na kailangan na mag-conduct pa ng mga surveillance or any covert operation, just like espionage, diba? Kung ano-ano pa. Kasi nga, pwede mo siyang makuha openly. Regular source ang tawag doon. Pag sinabing cultivated sources naman, those are information furnished by who? Informants and informer. Diba? So, kapag ang isang informasyon galing kay informants or informer, ang tawag doon ay cultivated source. Pag sinabi naman natin na grapevine source, those are information coming from the underworld character. Diba? Pag sinabing underworld character, makikita natin dyan yung mga prisoner, diba? Ex-convict, diba? So, yan po yung mga makikita natin dyan. Napakasimple regular source, cultivated source, and grapevine source. Okay, so another definition of information, it's the knowledge data which an investigator acquired from records and person which are pertinent or relevant. Ibig sabihin, kailangan at may kinalaman
sa isang krimen na nangyari, yan po ay tinatawag na information. Napakasimple. Okay, so this is another topic. Pero bukas na lang natin i-discuss the historical background of intelligence. So on this topic, may encounter natin yung mga iba't ibang mga personalities na meron pong ambag, di ba? Or meron pong ginawa na talagang kailangang alalahanin or matandaan when it comes to the intelligence operation. Okay, so that's it for this evening. Diba? So, sabi ko nga sa inyo, kailangan po ninyong kumuha ng mga notes ninyo. Diba? Kaya ko, nagno-notes din ako. Yan ako. Nasulat ko yung mga dinidiscuss ko sa inyo. Kasi yung hirap naman kung hindi ako sigurado sa mga pinagsasabi ko. Kasi matagal ko na rin na pinag-aralan to eh. Medyo nakakalimutan ko na yung iba. Ganun din sana kayo pag nag-aaral kayo. Kailangan meron kayong ballpen at meron kayong sinusulat. Diba? Okay. That's it and have a nice evening po sa inyong lahat.